Eh, ang tatay ko, yun ang medyo ayaw talaga. Pero ako nakita ko yung how the city was crumbling and we were trying to prop it sa panahon ko. And I was able to do it by my second term, mga 92. Medyo kalma na. Kasi nandyan yung mga tao na sila Sid naman. Dumating yan nila mga lieutenant lang. Kakagraduate lang sa PMA. So, hanggang tumatag, naging general na. Tapos ito, pinasok ko sa TESDA when I was Role Bautista. DSWD. Yan sila. Lahat naman karamihan military ang kinuha ko. Lorenzana. Kasi pumalit yan doon sa military. Sino ba nauna sa inyo? Si Lorenzana, no? Puro dumaan ng ano yan Davao. So, half of my cabinet members were really military men, ex-military men, o police. Kasi pag ang bureau guys dito, pag mag-utusan mo, sabihin mo, ganito, marami pang daldal. Sir, kailangan na natin ng logistics, gano'n, sa atin ko ng pera para, kung gastos ka agad, you have to go into a rumble with the, hindi ka kaya nitong, kaya mo si Mato, pati si DILG, si Anyo, National Security. Sinabi ko sa kanila, ayusin ninyo yung Boracay. Wala mang sabi na, sir, saan tayo makuha ng panggasto? Eh, sir, walang budget dyan. Basta inayos na lang nila. Di ayos. Kaya lang natagalan kasi ito si Simato, wala namang ginawa half of the time. Hindi naman nagsusupervise kasi doon sa beach, narami makabikini ng mga foreigner. Sige, pabalik-balik doon. Bisa nakita ko sa newspaper, yung mata niya, nakuha na caught on camera na nakatingin doon sa dalawang foreigner na kabikini na kahiga. Tinanggal yung bra. Kaya pala ito umabot ng 6 months ang yawa. Kung nakauyab ito ng Amerikana doon, ay abot pa ng 1 taon itong Boracay na ito. Pero walang ganon. Hindi magsabi yan, sir, may budget ba dito? Bigaan. Linisin mo ang Boracay. Hindi mo magtanong yan sila ng, sir, wala mong budget dito. No? Ano na yung budget na yan? Military, sila na yan. Bahala na. Mag-hold up ko dyan o ano, basta maglinisin mo. O kita mo yung Manila Bay. Kita mo gaano kulinis na. Sumato na yan. Alam mo kung hindi yung sundalo ang inutusan ko. Nasanay ako kasi tatay ko, gobernador kasi. When I was growing up, nakikita ko yung pag inutusan niya yung police o military, yes sir. Hindi yan magtanong ng budget mo. Tanongin lang yung ay, ba siya, wala tayong budget dyan sa ano sir? May budget ba tayo? Budget ka dyan. Yan ang the nuances of the presidency. Kasabihin mo, the critique that yung military civilian naman itong mga to. When they retire, they are retired. Ang civilian yan. At sanay yan magsunod ng utos. Pero huwag lang tayo mag-enjoy natin. Mag-inuman na rin tayo. Hindi man ako umiinom, pero mag-inom ako.
Presidential Consultant ka for Department of National Defense ka, girlie. Saan si girlie Baltasar? Doon ka na ngayon. Ito si girlie, ano ito eh? Itong, sinundan mo yung, ano niya, no? Nabiyod naman ito. Asahan ito na pinatay ng NPA yung asawa niya. So, okay naman kung nandiyan ka nakapwesto ka. At least happy ako na. Basahin ko na sinong sumulat nito. Kahiya naman. Pinaguran ito ni... Sino ba gumawa nito? I am deeply humbled to be in your company. Totoo naman. Today, to reminisce about the good old days and to look back on our experiences these past few years. Dumaan naman kayo, nakatingin naman kayo lahat sa akin. This reunion is a testament of the camaraderie and solidarity that our movement has cultivated over the years. Ako rin sana maghanap tayo ng in the years to come. Indeed, it fills my heart with immense pride to experience your dedication. Ganun na lang ang pasalamat ko sa inyong lahat. At tatagan niya, hindi mo ninyo ako kilala talaga. Hindi ba kayo mga taga-Davao? But ayaw ko kung anong nakita ninyo. Basta ako, nakikita ko lang puro girls na during my time as president, walang panahon, we witnessed a transformation that echoed the dream of positive change. Ganito lang eh. Baski ngayon, until now, hanggang panahon nila, sundalo, lahat yan. Ang isa lang order ko sa kanila, alam mo ano? Walang istorya. Gawin mo lang yung tama. Alam mo natin kung ano yung tama. Hindi mo na kailangan basahin sa libro yan. It's not even common sense. Magsabi mo, gawain mo lang yung tama. Yun lang ang sinabi ko sa kanila. Wala na akong together we fought corruption that had long plagued our society, determined to restore the faith of our people in our government. I don't know. I am not, I cannot pull my own chair. I would rather leave it to history to judge me of what I have done or had not done as a public employee. We sought justice for the oppressed, ensuring that the rule of law prevailed over impunity. Itong impunity na ito, it's variable yan sa amin. Mga sundalo, pati yung gaya namin ni Chavit, variable yung impunity. Impunity kung sa criminal ka, masamang tao ka, maganda sa amin yan. Para lang yan, para lang itong impunity sa law and order. Impunity ka ng, paano? And we fought against the scourge of illegal drugs, recognizing that it was destroying the lives. Mali pa ito. It is destroying, hindi was. Destroying the lives of our people and the future of our youth. Ito talaga, this has been a constant, sa all over the world, drugs. Alam mo, pag hindi ninyo binantayan yan, kayong papaakyat pa. Pag hindi ninyo hinayaan ninyo, alam mo, pag itong mga droga na ito, there's only one dialect. Huwag na lang yung language. One dialect lang yan. Pag hindi tayo nakaintindihan, Adre, sorry na lang.